Hello mga ka-fresh! Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating channel, Fresh TV. At ngayong oras nito, isang panibagong kwento ng buhay ang ating bibigyang daan. Sana po ay magustuhan po ninyo. Stay tuned and enjoy. Pero, bago po tayo magpatuloy sa mga bagong salta dyan, huwag mo pong kalimutan ang mag-like, share, and subscribe. Thank you! Ako po si Nita, 26 years old. Nabigyan din po ako ng pagkakataon para mabuhay dito sa mundo. Kahit na walang mga magulang. At kahit papano, humihinga pa rin naman ako. Sa edad kong to, hindi ko alam kung sino yung mga taong bumuo sa akin. Pagkatapos nila akong mabuo, naglaho na silang pareho. Mag-asawang hindi nabiyayaan ng anak ang umampon sa akin. Tumira kami sa isang lugar na masasabi kong hindi maayos at talagang nasa lugar kaming masama ang mga tao sa paligid. Nasabi ko ito dahil namulat akong parehong mga magnanakaw ang mga taong nag-alaga sa akin. Tiniis ko ang lahat. Nung time na kitang-kita ko ang mga ginagawa nila, wala pa akong lakas ng loob para maglayas. Nakikita ko kasi ang hirap ng buhay sa kalye. Kaya kahit na alam kong yung kinakain ko, ang mga pagkaing alam kong galing sa nakaw, doble at triple ang ginawa kong pagtitiis. Hanggang sa nakaipon na ako ng lakas ng loob. Naglayas na ako. At habang papalayo ang mga pako sa bahay ng mga taong umampun sa akin, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Gulong-gulo ang isip ko. Sa katunayan, gustong-gusto ko nang bumalik. Pero, mas nanaig pa rin ang kagustuhan kong umalis na sa bahay na yun. Ayaw kong panghabang buhay na lang akong kumakain ng mga pagkaing galing sa nakaw. At sa aking paglalakay, may humintong isang napakagarang kotse sa aking tabi. At ang sabi niya, "Ineng, saan ka pupunta?" Alam mo, kanina pa ako nakabuntot sa iyo. At napansin kong parang hindi mo alam kung saan ka pupunta. Walang direksyon kung saan mo ba ihakbang yung mga paa mo, ang sabi niya. "Ho, sino kayo?" ang tanong ko. "Huwag kang matakot, Neng. Hindi ako masamang tao. Sa tagal kong nakatira sa lugar na to, halos kilalang kilala ko na yung mga tao dito. Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit alam ko ang kinikilos mo. Diyan lang yung bahay ko. Halika, sumama ka na sa akin. Ano pang hinihintay mo dyan? Sakay na." Ang sagot ng lalaking may edad na rin. Wala sa lugar para tumanggi at mag-inarte pa ako dahil tama ang sinabi niya. Hindi ko alam kung saan ba ako pupunta. Sumakay nga ako sa kanyang kotse at bumaba kami sa isang bahay na sa tingin ko noon, mansion na.
dahil sa laki. Pagpasok namin sa loob ng bahay na yun, tahimik lang. Hinihintay kong may lumabas, pero wala akong nahintay. Iisa lang ang ibig sabihin nun. Mag-isa lang siya sa bahay na yun. Maupo ka muna, Ineng. Alam kong nagtatanong ng isipan mo kung bakit wala akong kasama. Bago ang lahat, ako si Mang Mateo. Yan na lang ang itawag mo sa akin. At ikaw naman, anong pangalan mo? Ang tanong. Nita po, Mang Mateo. Mang Mateo, nasaan po ba yung mga kasama mo? Ang laki naman itong bahay na to. Ang sambit ko. Nita, wala akong kasama dito. Dahil nasa ibang lugar ang mga kamag-anak ko. Ayaw nilang tumira dito. Kaya, heto, nag-iisa ako. Di bale, hindi na ako mag-iisa ngayon dahil nandito ka na. Halika, sumunod ka sa akin. Sakto yung mga damit na matagal nang nakatago sa drawer ng apo ko. Saktong-sakto yun para sa'yo. Halika na, Nita. Ang masayang sambit niya. Sumama nga ako sa kanya at pumasok kami sa isang kwarto. Maaliwalas ang loob nito. Mang Mateo, ito na ba ang magiging kwarto ko? Ang masayang tanong ko. Oo, Nita. Sayong-sayo na to. At yung kwarto ko naman, nandun sa dulo. Ang sagot ko. May 4 na kwarto sa baba at ganun din sa taas. May 3 CR at 2 yung side. Napakaluwang at maayos ang mga gamit. Nakakatakot nga lang hawakan ang mga nakadisplay doon. Nakaramihan ay mga antique. Hindi na ako magtataka kung bakit antique ang mga gamit. Dahil may edad na rin si Mang Mateo. Sige na, pumasok ka na sa loob. Yung banyo, nasa kwarto ko. May banyo naman dyan sa kwarto mo. Pero, hindi ko pa napapaayos. Dun ka muna sa banyo ko, Nita. Ang sambit ni Mang Mateo. Salamat po, Mang Mateo. Ang bait mo. Sana, huwag kang magbago. Ang wikap. Sabay yakap sa kanya. Nung time na niyakap ko siya, hindi ko na iniisip na kaming dalawa lang sa malaking bahay niya. At wala na rin akong pakialam kung ano ang iisipin niya. Basta ako, walang mali siya ang ginawa ko na. Yakap lang yun bilang pasasalamat sa ginawa niya. Sino ba naman kasi ang hindi matutuwa sa kalagitnaan ng aking paghihirap? May isang taong handang tumulong sa akin. At yan, si Mang Mateo. Yung yapos ko sa kanya, akala ko, babaliwalain din. Pero, habang nakayapos pa rin ako sa katawan niya, gumanti rin ito. Pinaplos pa nga niya ang likod ko nun eh. Kaya lang, ang isang napansin ko, yun bang iba eh. Iba ang pakiramdam ko sa kanyang ginawa. At alam kong iba din yung naramdaman ko. Ayaw ko nang mas lalong tumindi ang aming nararamdaman. Kaya, mas minabuti kong pumalas na. Ay, Mang Mateo, sorry po ha. Kasi, napayakap na po ako sa iyo nang wala sa oras. Masayang-masaya lang po talaga ako. At hindi ko po alam kung paano po ako makakabayad sa iyo
sa lahat ng kabutihan mo, ang sambit ko. Nita, huwag kang mag-sorry dahil naintindihan kita. Huwag mong isipin yung kabayaran ng mga ginagawa ko sa iyo. Ang buhay parang isang gulong lang. Tandaan mo to. Yung taong nasa itaas, darating yung araw na bababa sila. At yung nasa baba naman, darating yung araw na tataas sila. Kaya ikaw, kung dumating yung araw na ako naman, yung nasa sitwasyon mo, sana tulungan mo rin ako. Sana lang, Nita, ang sambit ni Mang Mateo. Alam mo po, Mang Mateo, kahit na hindi mo sabihin yan, marunong po akong tumanaw ng utang na loob. Kaya, pangako po, tutulungan din po kita sa abot ng aking makakaya. Ang sagot ko. Sige na, magbihis ka na muna bago tayo magkaiyakan dito. Magbihis ka na at ako naman, maghahanda na ako ng kakainin natin. Medyo late dinner na kasi. Ang wika naman ito. Sige po, Mang Mateo. Maraming salamat po ulit. Ang nakangiting sagot ko sa kanya. Nung nakatalikod na si Mang Mateo, dahan-dahan na akong pumasok sa kwarto. At agad ko nang sinara ng dahan-dahan ang pintuan. Halos lumuwah ang dalawang mata ko habang tinitingnan ko ang kabuuan ng kwarto na yon. May magandang kama, kabinet, at pati na rin yung salamin. Ang cute, sobrang ganda. Ang sabi ko nun sa aking sarili, maswerte pa rin ako dahil may isang taong nakatakda para tulungan ako. Dahan-dahan akong umupo at humiga sa malambot na kama. Gusto kong tumalon sa ibabaw ng kama na yon. Pero ayaw ko ding may masabi si Mang Mateo. Gusto kong sumigaw dahil sa sobrang tuwa. At dahil sa sobrang saya ko, hindi ko namamalayan na nakatulog na pala ako. At sa himbing ng tulog na yon, bulong ni Mang Mateo ang gumising sa akin. Nita, kain na tayo, ang sabi nito. Sabay haplos sa aking buhok. Mang Mateo, bakit po sobrang bait mo sa akin? Ano po ba ang kapalit ng mga ginagawa mong ito? Ang tanong. Nita, pwede ba? Huwag mong iisipin kung ano ang kapalit ng mga ginagawa ko sa iyo. Basta ang mahalaga, masaya ka sa ginagawa kong ito. Nakalimutan kong itanong kung talagang masaya ka nga ba talaga, ang turing niya. Mang Mateo, pasensya na po kung makulit ako. Alam mo, hindi lang po masaya. Masayang masaya. Thank you po talaga, ang sabi ko. Ay, yun naman pala eh. Masaya ka naman pala. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano ha. Tara na, kain na, ang wika nito. Bumangon na nga ako noon at agad na kaming nagtungo sa kusina. Sa sobrang kabaitan ni Mang Mateo, hindi ko alam kung paano ko mabayaran ang mga ginagawa niya sa akin. Nagsama nga kami sa isang malaking bahay na yon. At sa paglipas ng mga araw, buwan at taon,
2 taon na ako noon sa poder niya. Nung may kasama siyang umuwi ng bahay, ang sabi niya, GF daw niya ito. Maganda ang babae na yun. Kung ganda lang ang pag-uusapan, wala akong masabi. Pero, yung ugali niya, bagsak. Dahil sa pinapakitang ugali ng babae na yun, hindi ko maiwasan na ikumpara ang mga ugali nila ni Mang Mateo. Si Mang Mateo, super bait. Yung babaeng GF naman niya, ubod ng sama ng ugali. Lalo na nung sinabi ni Mang Mateo na kasambahay niya ako. Tumira siya sa bahay ni Mang Mateo. At dito na lumabas ang ugali niyang napakasama. Ginawa niya akong alipin. At ang hindi ko nagustuhan, yung may kasama na siyang ibang lalaki na dumating sa bahay mismo ni Mang Mateo. May sakit nun si Mang Mateo. Kaya nagkulong lang ito sa kanilang kwarto. Mabait ang taong kumupkup sa akin. Kaya hindi niya deserve na lokohin lang siya ng babaeng walang kwenta. Hindi ko kaya ang ginagawa ng babaeng yun. Kaya ang ginawa ko, pumasok ako sa kwarto ni Mang Mateo. At dun ko sinabi na may lalaki ang GF niya. At nandun sila sa kabilang kwarto. Sa sinabi kong yan, pinilit ni Mang Mateo na maglakad hanggang makarating sa kwarto na kinaroroonan ng taksil niyang gina. Nagkasagutan sila. Sobrang sakit yung mga salitang binitawan ng babaeng yun para kay Mang Mateo. Siya na nga lang yung nagkasala. Siya pa yung matapang. Dahil sa sobrang galit ni Mang Mateo, pinalayas niya ang dalawa. Naawa ko sa kanya dahil mula nung nagloko ang GF niya, madalas na siyang umiinom. Kahit na hindi pa siya masyadong magaling. Dahil sa nangyari, hindi ako umaalis sa kanyang tabi. Lagi kong sinasabi sa kanyang ganon talaga ang buhay. Yung pagiging broken-hearted ni Mang Mateo, ito na rin ang naging dahilan para mas lalo pa kaming close. Palagi na kami nag-uusap at minsan magkatabi na kaming matulog. Pero bilib naman ako sa kanya dahil kahit na magkatabi kami, tabi lang talaga. Sa madaling salita, pakiramdam ko, safe na safe ako sa kanyang tabi. Pero, ang lahat ng ito ay maling-mali pala. Dahil, isang gabing mahimbing ang tulog ko nung biglang nagising. At naramdaman ko na lang ang bigat ng katawan niya. Nita, sorry talaga, ang sabi niya. Yan lang ang narinig ko mula kay Mang Mateo. Humingi muna siya ng paumanhin. Nagsorry ng paulit-ulit si Mang Mateo. Bago ko naramdaman, lumalaban pa ito. Oo, may edad na siya. Pero, sobra akong namangha nung maging isa na ang aming sarili. May namagitan sa aming dalawa. At hindi lang yun isang beses nakarami na rin siya. Sa kagustuhan kong mabayaran ang lahat-lahat ng kabutihan niya, hindi na ako tumanggap. Nung mga sandaling yun, hindi ko na iniisip na masisira ang pagkatao ko. Ang iniisip ko na lang, yung mga kabutihan niya sa akin.
Kung wala siya, hindi ko na alam kung ano na ang nangyari sa akin. Ang alam ko noon, hanggang dun lang kami. Yun bang gagamitin lang niya ako pag kailangan niya. Ang kapalit naman noon ay yung libreng pagkain, tirahan, at marami pang iba. Nung huling may nangyari sa amin, hindi ko inaasahan na hihingiin niya ang kamay ko para magpakasal na kami. Halos umiyak na ako noon sa sobrang saya. Hindi ko na iniisip yung edad namin. Basta ang mahalaga, magiging legal na kami. Na kahit parang apo na lang niya ako. Sa ngayon, kakatapos lang ang engrandeng kasal. Sobrang saya ko. Kahit sa panaginip, hindi ko inaasahan na maging maayos din ang buhay ko. Okay na ako ngayon. Wala na akong hihilingin pa. Kahit na hindi ko pa rin alam kung sino ba ang mga magulang ko. Ang sabi naman ng asawa ko, huwag ko na daw isipin kung ano man ang nakaraan. Basta ang mahalaga ngayon, nagmamahalan kaming dalawa. Kahit na marami ang mga taong kontra sa aming pagsasama. May plano na kaming lumipat sa ibang lugar para makaiwas sa mga tsismosa at mga tsismosong walang magawa sa buhay. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Lubos na nagpapasalamat, Nita. At yan po, mga ka-fresh, ang kwento ng buhay mula kay Nita. Sana po ay nagustuhan po ninyo ang kwento ng kanyang buhay. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagkikinig. God bless us all!